Podmates! I'm Howie Severino and welcome to our new podcast series. Mga kwento ng kasaysayan na may koneksyon pa rin sa kasalukuyan. Enjoy listening! Sa mahabang panahon ng kasaysayan, hindi nakakaboto ang mga babae sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang dekadang pakikibaka at pagdedebate, napalalunan sa wakas ng mga Pilipina ang karapatang bumoto noong taong 1937. Ito ang kwento ng kanilang laban. And then meron ding election-related violence na nung time na yon. Sa registration pa lang, there was a case in Umingan, Pangasinan, na merong isang babae na magre-register, ayaw siyang pag-register ng asawa niya. So, yung nagbabantay sa presinto, parang kinausap yung asawang lalaki para hayaan na mag-register yung babae. Eh, nagkainitan, nagkatagaan. It was one of the longest debates that they had, because for one thing, the politicians who are all male didn't want to say, we don't have to stain women's honors with politics. Politics is dirty, so on and so forth. It's like them admitting that they are dirty because of the politics. No? That let us keep the honor of our women clean and white and unstained. Isa sa mga nakausap namin ay ang historiador at propesor na si Dottie Jose ng UP Manila. So, kayo ay isang researcher at professor ng women's history din, no? Women's studies. Kamusta po yung kalagayan ng mga babae noong 19th century sa atin, bago tayo dumako doon sa suffrage movement? Ano muna yung kalagayan ng mga kababaihan noon? Okay, so 19th century, ang kababaihan ay may mga konting pagbabago sa pagtrato sa kanila sa lipunan compared doon sa mga naunang siglo like yung 16th to 18th centuries. Kasi 19th century magkakaroon ng developments, historical developments like yung pag-usbong ng middle class, na bunga naman ng pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. So, magkakaroon ng mga pamilyang Pilipino na aangat ng konti sa buhay, at mabibigyan nila ngayon ng pagkakataon ang mga anak nila na makapag-aral. So, dito ngayon sa ika-19 na siglo, 19th century Philippines, lilitaw yung mga tinatawag nating ilustrado, at kilala natin sina Jose Rizal, at iba pa, bilang mga halimbawa ng ilustrado. Ngayon, 19th century, magkakaroon din ng pagkakataon yung ilang mga kababaihan na makapag-aral, kasi makakapagtayo ng mga eskwelahan, mga kolehiyo at mga beateryo na pambabae, kung saan makakapasok yung mga babae mula sa mayayamang pamilya. So, in a way, magkakaroon ng educational opportunities ang women, Filipino women, noong 19th century, pero mula lamang dun sa mga mayayamang pamilya. And kung i-compare yung curriculum dito sa mga paaralang pambabae, sa mga paaralang panlalaki, iba yung thrust. Like, yung mga lalaki, pag-aaralan nila yung history, yung law, science, pero yung mga babae, yung focus ng kanilang curriculum ay religion, home economics, at saka music. So, iba yung napag-aaralan nila. So, religion, of course, kasi sila yung inaasahan na magtuturo ng religious teachings sa kanilang mga magiging anak. Home economics, kasi sila yung inaasahan na mamahala sa kabahayan, lalo na pag nag-asawa sila. And music, kasi inaasahan lalo na sa mayayamang pamilya, na kapag mayroong bisita, mag-entertain mga babae. So, either kailangan na mag-play ng musical instrument or kumanta. So, sa ganong mga subjects, kumbaga, umiinog yung kanilang curriculum. Kaya nga, napakaganda ng ginawa ng 20 Women of Malolos, na nagpilit sila na magtayo ng paaralang pambabae noong 1888, kahit labag dun sa kagustuhan ng praile. Dahil sa tingin nila, napaka-limited nung natututunan nila dun sa eskwelahan. So, gusto nila lang matuto ng wikang Espanyol na pinagkakait sa kanila noong mga panahon na yon. Kung noong 19th century, nagsisimula pa lang na magkaroon ng partisipasyon ang mga kababaihan sa lipunan, malayo raw ito sa kalagayan ng mga kababaihan bago dumating ang mga Espanyol. So, noong 19th century, mas maraming ang babae ang
nakakapag-aral na dahil nga umuusbong din yung ekonomiya, dumadami rin yung mga mayamang Pilipino. Pero even before the 19th century, even before colonialism, no, totoo ba na mataas na yung tingin ng karaniwang lalaki at karaniwang tao doon sa kababaihan? Medyo mataas na rin ang estado ng mga kababaihan sa ating kultura. Okay, so sa pre-colonial period, masasabi natin na mayroong egalitarian status ang women and men. No? Hindi natin masasabi na mas mataas yung kababaihan, pero ang masasabi natin, batay sa historical sources, may parehong pagpapahalaga sa kababaihan at kalalakihan. So for example, sa mga myth na nagpapaliwanag kung saan o kanino nanggaling ang lahing Pilipino, 'di ba? Ay pinapakita yung pantay na pagtingin sa babae at lalaki. For example, dun sa myth ng mga Bisaya na si Kalak at si Kavay, kung saan mula sa nabiyak na kawayan, lumabas ang unang lalaki, si Kalak, tapos yung unang babae, si Kavay. Nagpapakita ito ng gender equality. Lalo na kukumpara natin sa ibang creation myth na yung unang nililikha yung lalaki and then parang nagiging afterthought lang ng Diyos ang babae. So, sa lipunan, may mga karapatan at pribilehiyong na-enjoy ang Filipino women during the pre-colonial period. Like, meron silang kalayaan sa pagpili ng mapapangasawa, may kalayaan sila sa divorce or sa pakikipaghiwalay. Meron? Yes. Pwede silang makipaghiwalay, at pwede silang mag-asawa muli. So, nasa batas ba yon or tradition lang? Tradition nila yon. Ginagalang nila yung tradition na yon, yung kalayaan. Of course, may grounds para makapaghiwalay. Like, halimbawa, infidelity or hindi pagganap sa tungkulin bilang asawa or even hindi pagkakaroon ng anak ay pwedeng maging ground for divorce. At hinahayaan o pinapahintulutan sila makapag-asawa muli. So, in general, masasabi talaga natin na may parehong pagpapahalaga sa kalalakihan at kababaihan sa panahon bago tayo sinakop ng mga Espanyol. Tapos, ano nangyari? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong diborsyo. So, noon pala, bago dumating mga Kastila, may ganong karapatan ng mga kababaihan, lalo na pag inaabuso, etc., pwedeng kumalas na doon sa asawa. Kailan binawi yung ganong karapatan? Actually, yung mga karapatan na ito, mga kalayaan, ay karamihan dito nawala during the Spanish colonial period. Dahil na rin ito sa ilang mga kadahilanan. For example, napakalaki ng papel na ginampanan ng simbahang Katoliko doon sa paghubog ng morality and sexuality, lalong-lalo na ng kababaihan. Maraming limitations yung ipinataw sa kanila. And of course, malaki din yung papel na ginampanan ng pamahalaang kolonyal dahil sa mga batas na ipinatupad na karamihan ay anti-women. At in general, yung acculturation or yung pagpapalaganap ng kulturang Espanyol na basically patriarchal. So nahubog na rin yung lipunang Pilipino dun sa patriarchal na moda na nanggaling sa Europa, nanggaling sa Espanya. Sa politika naman, bago dumating mga Kastila, may nagkakaroon ba ng political role ang kababaihan sa ating mga traditional indigenous societies? Sa mga katutubong lipunan, ay sinasabi na mayroong may mga pagkakataon na ang kababaihan ay may makapangyarihan sa lipunan. At least ito yung mga grupong etniko na hindi talaga agad nasakop ng mga Espanyol. Pero para doon sa mga nasakop ng mga Espanyol, talagang nawalan ng pagkakataon na makapamuno sa politika ang kababaihan. Kasi even before ng pagsakop ng mga Espanyol, ang political powers nasa lalaki. Yung pagiging datu or pagiging hari o lakan or pagiging raha, even yung pagiging sultan. Pero equally important yung religion na domain naman ng babae. So kumbaga magkapantay yung politics and yung religion. Politics sa lalaki, religion sa babae. So bilang mga babaylan, sila naman ngayon yung namumuno sa relihiyon, namamahala sa mga ritual, sila yung manggagamot, sila yung namamagitan sa tao at sa mga namatay na kamag-anak, sa mga tao at saka sa mga Diyos. Pero ang maganda doon sa ating pre-colonial society, hindi naman pinagbabawal ang babae na mamuno sa politika, in the same way na hindi pinagbabawal sa lalaki na mamuno sa relihiyon. May instances na may mga babae na hinayaan na mamuno sa politika.
Like yung nakasaad doon sa Laguna Copperplate inscription, no, na merong isang babae na datu, no, sa Laguna. Nakasulat doon sa copperplate. Yan, nagkaroon siya ng pagkakautang doon sa hari ng Tondo. So, may babae, no, na namuno. So doon yung may, sa familiar ako doon sa Laguna Copperplate kasi hindi ko alam na babae pala yung tinutukoy doon. merong isang, ano doon na babae. Kasi it was a condonation of a debt, right? Yeah. Yung copperplate. Pero yung may utang, isang datu pala na babae. And then, sa religion naman, although predominantly women yung namumuno, no, during the pre-colonial period, may mga lalaking babaylan. No, may mga lalaki na pinapayagan na maging babaylan, pero iba tawag sa kanila. No? Tinatawag sila either bayog or asog. No? At ayon sa accounts ni Francisco Alsina, sila ay nagdadamit babae. Parang binabae. Oo, nagkikilos babae, nagboboses babae, at nag-aasawa sila ng kapwa lalaki. Well, that's really ahead of Yes. their time. They're very Or maybe not ahead of their time. That was their time. That was the prevailing tradition. Of course, lahat ng ito ay nagbago nung sinakop tayo ng mga Espanyol at inimpose yung Catholicism kasi against yun karamihan. Naging sinful, yung ganon. Sa Catholic Pero dati, tanggap Yes. ng lipunan na parang normal yon at walang discrimination. Respected pa nga sila sa society bilang mga Religious. bayog or asog, mga religious I leaders see. sila. Oo. Sa pag-alis ng mga Espanyol at pagdating ng mga Amerikano, panibagong impluensya at sistema ang dumating sa bansa na naging daan para magkaroon ng pakikilahok ang mga kababaihan sa politika. Ayon kay History Professor Vic Torres. Women's suffrage, matagal pa lang hindi makaboto ang mga Pilipina, no? Yeah. So, how long had this clamor for women's right to vote existed before before it actually happened? Actually, we can actually say that the actual clamor that began when we started, reading or seeing or realizing, that women have a right. This was, of course, an influence from the Americans, because much of the women's movement that began in the United States, we becoming a colony. When we became a colony, we started reading about it, learning about it, and of course we have Filipinas of the elite traveling there, learning about it. So you have many of them start inculcating the idea. If they can do it in America, why can't we? Why can't we do it? So there has always been a clamor for women's rights to vote, because until there was a big sudden shift in the idea of education, almost everything was male. Male education, male politics, even male religion, so on and so forth. The advantage or the idea came that there might be a shift. The arrival of women's suffrage was when the Tidings-McDuffie law was passed in 1934, and the Constitutional Convention was called for the creation of the 1935 Constitution that would lead to the creation of a Commonwealth government. The convention was already on. There were provisions already being discussed, proposed, debated on. Then, I don't have the actual date, but Wenceslao Vinsons, who was one of the young delegates at the time, was the youngest delegate at the time, proposed the idea that women should have the right to vote. Excuse me, Vincent's Hall at UP Diliman was named after him? Yeah. Okay. So he had the provision floated now. It came out now for debate. And based on the records of the Constitutional Convention, it was one of the longest debates that they had. Because for one thing, the politicians, who are all male, didn't want to say, we don't have to stain women's honors with politics. Politics is dirty, so on and so forth. And it's like them admitting that they are dirty because of the politics. That let us keep the honor of our women clean and white and unstained. And the accusations went back and forth, until it finally reached a deadlock. Okay? So the provision could not be passed. Bago si Wenceslao Vinsons at bago pa na itatag ang Commonwealth Government sa Pilipinas, 1898 pa lang, may nagsusulong na sa karapatan ng mga kababaihan para bumoto. At ito
si Gat Apolinario Mabini. Ayon kay Professor Doti Jose, may iba-iba kasi na pagtingin kung kailan talaga nagsimula yung women's suffrage movement sa Pilipinas, no? Like for example, para kay Encarnacion Alzona, no, tinitrace niya yung start ng women's suffrage movement na sa Malolos Constitution ni Apolinario Mabini, na kung saan may provision nga, no, para sa pag-allow, no, sa kababaihan na bumoto at maihalal sa posisyon. As early as 1898, no, ay meron ng ganitong konstitusyon. Unfortunately ay hindi naaprubahan yung Malolos Constitution ni Apolinario Mabini dahil sa hidwaan, no. So si Mabini pala yung isa sa pinakaunang advocates, no, ng women's right to vote. Bakit si Mabini? I think si Mabini ay mayroong liberal, no, na sa panahon na yon ay ituturing natin na advanced doon sa pangkalahatang pagtingin sa kababaihan, no, na pinapahayag lamang nito or pinapatunayan lamang nito na may tiwala si Mabini sa kakayahan ng kababaihan, kung kaya't naisip niya na ilagay na provision doon sa Malolos Constitution, no, yung women's suffrage. At bakit hindi naman na-approve yun? Hindi ito yung naprubahan kasi kailangan maaprubahan ng Malolos Congress, no, yung Constitution bago ito. Ibig sabihin, maraming kumontra. Yes, maraming kumontra. Ano naman yung argument against it? Mabini, medyo respetadong tao siya noon, di ba? Malapit kay Aguinaldo, etc. No? So, bakit hindi siya pinakinggan? Well, binigay ng mga miyembro ng Malolos Congress kay Apolinario Mabini yung pagkakataon na mag-draft ng Constitution. Although, nung pinesent na ito, hindi nga nila inaprobahan kasi meron silang iba na gustong magsulat ng Constitution talaga, no? At yung konstitusyon na naaprobahan ay yung sinulat ni, I think, Felipe Calderon. lalaki lang daw ang maaring bumoto noon, pero hindi rin lahat. So how did they define voters in the Constitution? Who gets to vote? I mean, may provision doon about voting. Sinasabi lang nila na lalaki lang ang pwedeng bumoto? I mean, ganun ka-diretso? The first national elections, no, ay naisagawa 1907 for the Philippine Assembly, no. So American period na 'yon. Pero nakalagay doon na at least 21 years old dapat yung kalalakihan, no, malinaw. And then merong property and literacy requirements. Like, kung di ako nagkakamali, dapat at least merong property na hindi bababa ng 500 pesos yung lalaki na boboto. At dapat marunong siya ng English or Spanish or any native language. Marunong siya magbasa at magsulat. So, merong literacy requirement. Pero talagang explicitly ay nakalagay na lalaki lamang yung pwedeng bumoto. The elections at that time, no, in the Spanish times, was controlled by two factors: the government and the church. No, and remember, the church was very, let me call misogynist with regards to certain things, the female, no, and education pa lang eh. No, the education in the church-controlled schools were all male. Even in the public schools, they were all male. No, it took a while before some of the schools had females, no, for its students. No, in fact, it was UP had its first women's students only when it opened in 1908. No, but otherwise, the Philippines at that time, no, until probably the early 20th century, was male-dominated in all certain aspects of social life. Unti-unting nagbago ang panahon at pagdating ng taong 1901, nagsimula ng magtatag ng mga eskwelahan para sa mga kababaihan. The turn of the 20th century, masasabi natin na ito yung panahon ng transition, no, mula sa kababaihan, no, na nanggaling doon sa panahong kolonyal hanggang sa pagsisimula ng panahon ng Amerikano. Kasi compared sa mga Espanyol, yung Americans, no, mas pinalawak nila yung educational opportunities, no, at nakinabang dito ang kababaihan, no, kasi Act 74 of 1901, no, pinatupad agad ng mga Amerikano ang pagpapatayo ng mga paaralan na pambabae at lalaki at libre.
So, naging malawakan talaga yung pagkakataon na pang-edukasyon. Segregated yung public schools noon. No, magkasama na sila. Co-ed na sila. Co-ed na yung sila. public schools. Yeah. Before ba, hindi? Hindi, bawal no. So the Americans introduced co-education. Okay. And nagkaroon din ng pagkakataon no ang mga Pilipino no ilang mga Pilipino at Pilipina na makapagtayo ng mga paaralan. So during the early decades of the American period, talagang doon na itayo yung mga universities, colleges hanggang ngayon ay nag-exist sa Philippines like 1901, I think, or 1900 pa nga, yung Instituto de Mujeres na itinayo ni Rosa Sevilla Alvero. And then... Saan yun? Manila? Yes, Maynila, sa Manila. And then, meron pa yung Philippine Women's College, no, na naging Philippine Women's University, no, tinayo ni na Francisca Benitez, Ramona Tirona, Jose Abad Santos. Ayan. Okay, and then yung Centro Escolar de Señoritas, no, na pinatayo ni Librada Avellino. So, during that time, no, mga unang dekada ng 20th century, talagang parang eto yung mga schools no, na pinapamahalaan ng mga Pilipino at ng mga Pilipina. So, dito sa mga paaralan na ito, no, nakapasok no, yung ating mga kababaihan no, na yung iba pa nga sa kanila ay nakinabang doon sa pensionado system na inintroduce ng mga Amerikano. Kung saan nagbigay sila ng scholarship no, sa mga pinakamahuhusay no, sa kanilang fields. Pinadala sila sa US. So may mga babae kasama yes, doon? Yes, may mga pensionado na babae. Pero konti lang? Konti lang. Like for example, si Honoria Acosta Sison, no, na siyang unang babaeng doktor no, sa Pilipinas. Graduate siya ng Women's Medical College of Pennsylvania, 1909. Isa pa si Encarnacion Alzona nga, no, na may 2 MA sa history. Yung isang MA niya sa history ay nakuha niya mula sa Radcliffe College ng Harvard University. Tapos nagkaroon siya ng PhD sa Columbia University. And then, of course, si Jose... Umuwi yung mga yan sa Pilipinas? Yes. At nagturo dito? At nagkampanya for suffrage. Okay. Yes, and then si Jose Pallanes Escoda, no, na kilala natin na founder ng Girl Scouts of the Philippines, ay nag-specialize naman sa social work sa New York. Karamihan dito sa mga babaeng ito no, na produkto nung educational system no, na itinayo nung American period and then yung iba ay nakinabang doon sa pensionado system. Sila ngayon yung magtatatag ng mga unang asosasyong feminista at sila ngayon yung magkakampaign para sa karapatan sa pagboto ng kababaihan. Isa-isang umusbong ang mga grupong feminista o mga nagsusulong ng mga reforma para sa karapatan ng mga kababaihan. Kabilang na ang karapatang bumoto. Okay, so walk us through this timeline up to the time that women got the right to vote. Ano yung major milestones dyan? Okay, so siguro pwede nating simulan doon sa pagkakatatag ng kauna-unahang Feminist Association, no, 1905. Itinatag yung Asosasyon Feminista Filipina ni Concepcion Felix. Ang mga layunin nito ay reforms for women, no, reforma para sa kababaihan na nasa larangan ng edukasyon, larangan ng bilangguan, and then meron siyang mga provision for pagtatayo ng recreational facilities for women, campaign against vices, and then religious and moral reform. So, no mention pa ng women's suffrage dun sa 1905. Reforms Asosasyon lang. Feminista Filipina ni Concepcion Felix. Pagdating na 1906, dito ngayon itatatag ni Pura Villanueva Calao, no, ang Asosasyon Feminista Ilongga. So, ito ngayon yung unang feminist association na magkakaroon ng women's suffrage sa agenda nito. At sa Iloilo ito? Yes, sa Iloilo. Yung Asosasyon Feminista Filipina sa Manila siya itinayo. Okay, and then doon sa akda ni Pura Villanueva Calao na How the Filipina Got the Vote, no, sinabi niya na the 1907, then 1906 niya tinatag yung Asosasyon Feminista Filipina. Pagdating na 1907, doon sa first session ng Philippine Assembly, ay meron ng kongresista na nag-propose ng Women's Suffrage Bill. I mean, nandun siya para suportahan yung kongresista na mag-represent dapat no, ng women's suffrage. Ngayon, pagdating ng 1912, nagkaroon ng opportunity ng ating mga suffragists no, na makasalamuha kasi dumalaw dito si
Chapman, yeah. Carrie Chapman Catt, no, isang Amerikanang nangunguna sa suffrage movement, no, sa US. And then kasama niya ang Dutch na si Aletta Jacobs. At nakipagpulong sila, nakipag-meeting sila dun sa mga suffragists, no. I think sa Manila Hotel pa nga sila nag-meet. Para hikayatin, encourage yung ating mga sufrahista na isulong yung campaign, no, for women's suffrage, no. So ang naging resulta ng pagdalaw na ito, no, ng dalawang sufrahista mula sa ibang bansa ay ang pagkabuo ng Society for the Advancement of Women. Tapos ito yung late 1912, no. So later on naging Women's Club of Manila and then naging Manila Women's Club. And then after noon, naantala yung pag-campaign for women's suffrage dahil sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. No, bagamat hindi naman talaga direktang kasangkot ang Pilipinas dito, napagpasyahan ng mga sufrahista natin na ilaan yung kanilang oras para ibigay yung suporta sa US. So, yung ating mga sufrahista nung time na yon, naging aktibo sila at abala sila sa food production campaign, Liberty Bonds, no, bilang suporta sa US. At sa tingin ko, ito ay isang taktika, no, para mas mailabi nila yung kanilang ipinaglalaban. No? Kasi sa pamamagitan nito, napatunayan nila na sa panahon ng krisis, nandyan sila, no, at kaya nilang kumilos, tumulong, no, sa mga nangangailangan. Kaya nilang patunayan yung skills, yung kanilang talent, yung kanilang oras, no, inilaan nila para dito. And naging active din sila during that time sa pag-aasikaso sa pampublikong kalusugan, public health. No? Kasi active sila dun sa mga proyekto, like yung proyekto ng Anti-Tuberculosis Society, and then yung mga proyekto na para sa pagpapababa ng infant mortality rate. So talagang wala silang inaksayang oras. Parang, tigil muna tayo sa pag-campaign for suffrage, pero ayusin natin yung ibang aspeto ng society. And then right after ng World War I, 1918, nagpulong agad yung mga babae. No? Doon sa pulong na yon, nagkaroon sila na isang resolution na 1918 din, ipinresente Pura Villanueva Calao sa Congress. And during that time, meron daw isang kongresista, no, na nagsabi na masyado sila ambisyosa, no? Pero konti lang naman daw yung nalalaman nila. So talagang makikita mo yung mga na-generate nila na yung negative, no, na reaction mula sa mga mambabatas na karamihan ay hindi naniniwala talaga na kailangan or dapat na mabigyan ng karapatan sa pagboto ang kababaihan. May mga lalaking politiko nga na nagsasabi, hindi bagay ang babae sa politika dahil masyadong marumi daw yung politika. So inaamin nila na marumi yung politika noon. Isa yan, no, sa mga dahilan kung bakit parang ayaw ng mga, or ginagamit nilang dahilan para hindi makalahok ang kababaihan sa politics. Kasi nga, yung pagiging marumi ng politika at malinis yung tingin nila sa babae, so ayaw nilang marumihan yung babae. No, pero in reality, ayaw lang talaga nilang makasama. No? Ambisyosa ang turing ng mga mambabatas sa mga kababaihan sa suffragist movement. May iba rin nagsasabi na hindi bagay ang mga kababaihan sa politika. At kahit sa hanay ng mga kababaihan, may kontrabida. May nabasa rin ako isang argumento ng isang babae naman na tumututol doon sa pagkakaroon ng karapatang bumoto. Sinasabi niya na hindi na kailangan ang bumoto dahil nai-impluwensya naman natin yung mga lalaki sa bahay. May ganun silang pananaw. I think you are referring to Josefa Gonzalez. Sawa siya ng isang kongresista, I think. And then, isa nga siya dun sa mga babae no, na hindi naniniwala na kailangan ma-enfranchise ang women. Kasi sabi nga niya, represented naman na ng lalaki yung babae. No? Kapag bumuboto yung lalaki, no, parang nire-represent na niya yung boto ng babae, and kapag legislator yung lalaki, nire-represent na niya yung babae. No? Ang comparison pa nga niya sa mga babae, para daw silang mga alahas. Women are like jewels. No? At yung alahas daw, hindi naman dinadala ng lalaki sa kusina. Kusina kung saan daw niluluto yung mga batas. So meaning yung legislature. So bakit mo dadalin sa legislatura yung babae? No? Napakahalaga ng babae para dalin dyan. Yung nasabi mo nga kanina. No? Kasi ina-associate yung politics, no, bilang marumi na bagay. So hindi dapat na masama dyan yung babae. So sabi niya, kinakatawan na ng lalaki yung babae.
Pero later on, sabi ni Pura Villanueva Calao, no, doon sa kanyang akda, na engganyo naman daw nila si Josefa Gonzales na sumama sa kanilang campaign. So, yun. Pagdating ng 1921, ayan, magiging mahalaga din itong year na ito kasi dito ngayon magkakaroon ng convention, no? Yung lahat ng samahang pangkababaihan sa Pilipinas, mabubuo yung National Federation of Women's Clubs, no, of the Philippines. At ito ngayon yung talagang mangunguna doon sa pag-campaign for women's suffrage. So, 1921. And then may mga nabuo pa after noon, bawa 1928, itinayo yung Philippine Association of University Women or PAW, Women Citizens League, no, na naging PAW later on, na binubuo din ng mga suprahista, no, na nag-campaign for the right to vote. Pagdating ngayon ng 1933, tuloy yung campaign ng mga babae, no, mula dun sa 1921 or earlier, hanggang 1933, magkakaroon na ngayon ng bill, no, Women's Suffrage Bill, na aprubahan na, no, sa Kongreso at sa Senado at nilagdaan ng Pangulong Leonard Wood, I think. Governor General. Governor General Leonard Wood. Kaya lang, magkakaroon ngayon ng issue kasi 1934, iuuwi ngayon ni Quezon yung Tidings-McDuffie Law na magiging batayan ng pagkakaroon ng Commonwealth Government, no, from 1935 to 1945. So, magkakaroon ng 1935 Constitution. No, so hindi ngayon naisama dun sa 1935 Constitution yung bill, no, yung Women's Suffrage Bill. Pasado na yung bill, naging batas na. Pasado na siya dapat. Pasado ng Oo. Pero yung nung binuo yung Constitutional Convention or Constitutional Assembly, ayaw nila na ipasok doon sa 1935 Constitution yung batas. Dahil nga karamihan sa miyembro ng Constitutional Assembly ay mga anti-suffrage, ng mga lalaki na hindi pabor, no, na makaboto ang kababaihan. Hindi magkaisa ang mga mababatas kung dapat nga bang payagan ng mga kababaihan makisali sa halalan. Kaya naisip nilang idaan ito sa isang plebisito para mga babae na mismo ang maghuhusga. Finally, a provision was introduced that once the provision for the women's suffrage shall be introduced into the Constitution, after the ratification of the Constitution, a referendum will be held, and it is the women who are going to decide now if they want to have suffrage. So, nasa 1935 Constitution yun? Yeah. So, I think the number was, I think, 3/4 or 3/4 of the entire women population in the Philippines, no, who will be given to the chance to vote. It's in the 1935 Constitution. He was in favor? Yeah, he was in favor. Because, well, I think this was a plus for him. He was looking also to the development of the nation, along with not only the men, but of course with the female, the Filipinas, to contribute. Of course, all this is common sense now, but back then, I mean, I'm just amazed that there would be women who would vote against their own right to vote. Yeah, kasi because the referendum is already a vote. Yeah. So, may mga babae na boboto para hindi na makaboto ulit. I think parang weird, di ba? It was just, I think the referendum was just something formal. Pero talagang mangyayari. Kasi, it was supposed to happen talaga. Yeah, kasi if you included men in the referendum, maaring matalo. Matalo pa din, no? And the specific provision in the Constitution was women. It's the women who should vote for something that is for them. They would need to vote so they could vote again. Yeah. Okay. 300,000 boto. Yan ang kailangan para maipatupad ang hangaring makaboto ang kababaihan sa halalan. Ayon pa kay Profesor Doti Jose, ang plebisito hindi rin nakaligtas sa iba't ibang issue, fake news, at maging election-related violence. And then, yung registration period na yan, kasi nga nag-campaign yung suffragists, no, para mag-register, no, yung kababaihan. So, sinet batay dun sa provision, no, for the plebiscite. Sinet yung dates na April 10 and 17 bilang registration days and April 30, 1937 bilang plebiscite day. So, dun sa first registration day, April 10, medyo nagkaroon sila ng mga issue kasi
mababa yung bilang ng mga babae na bumoto. And ito yung headline no, ng mga pahayagan noong time na yon. So parang kasi pati yung media noong time na yon, against bias sila. No? Ayaw din nila na ma-enfranchise yung women. So parang sa pamamagitan ng pag-headline no, na mababa yung bilang ng mga babae mo, parang inaasahan nila ma-discourage yung women. Huwag na sila mag-register. And meron pang ibang mga issue like merong mga anti-suffrage campaign, may mga nagka-campaign para wag mag-register yung kababaihan, meron ding issue na hindi tamang oras ng pagbubukas at pagsasara ng mga presinto para doon sa registration. And then, merong ding disinformation campaign na noong time na yon, no? Kasi merong issue na pinapakalat against the suffragists, no, na gumagawa sila ng paraan para makakuha yung mga babae ng kanilang birth and marriage certificates, which I think is required para makaregister, sa illegal na paraan. Parang illegal daw yung pagkuha nila ng birth and marriage certificates. And then, meron ding issue sa kanila na nakikipagsabwatan daw yung mga babae sa yung mga nagbabantay sa presinto, no, ng mga lalaki para makaboto sila sa bahay nila na hindi na nila kailangan pumunta pa sa presinto. So may issue na ganon. So Sino later nagkakalat nito? I mean, and how was this disinformation campaign being done? Sa dyaryo, radyo, or chismis lang? Mga chismis, ganyan. Mga chismis. Pero after nung plebiscite, nag-create ng committee para imbestigahan nga kung may katotohanan yung allegations. Wala naman. Wala namang katotohanan. So, disinformation campaign talaga. And then, meron ding issue na may mga times daw, may mga instances na pinaparegister yung mga underage women. No, na lahat yan napatunayan naman no, na walang katotohanan. And then, meron ding election-related violence na nung time na yon. Sa registration pa lang. There was a case in Umingan, Pangasinan, na merong isang babae na magre-register, ayaw siyang pag-register ng asawa niya. So, yung nagbabantay sa presinto, parang kinausap yung asawang lalaki para hayaan no, na mag-register yung babae. Nagkainitan, nagkatagaan. Yeah, so sinugod sa ospital. Unang bahagi pa lang yan ng ating kwentuhan, Podmates, tungkol sa kasaysayan ng pagboto ng mga kababaihan. Sa Part 2, kilalanin naman natin ang mga taong nagsulong nito, pati na rin ang mga iba pang kababaihang nanguna sa laban para sa kanilang mga karapatan. This episode was produced by the team of Yu Marianga and Aubrey de los Reyes, supervised by Criselda Caringa, Arla Fabella, and Bernice Bucaw. This was edited by J.R. Magtoto and hosted by me, Howie Severino. Thank you, Podmates, for listening and watching until the very end of this podcast. Alam nyo na, nakakatalino ang mahabang attention span. Don't forget to like and subscribe and binge watch our past episodes too. Until the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.